Hi friends, ito na yung part 2. Pupunta na kami ngayon sa Bohol at bago nga kami makarating doon ay kailangan namin sumakay sa Pascrap. Sasakyan nga namin ay Ocean Jet at yung ticket ay nabili nga lang namin sa Klook. Bale, yung ticket namin nabili namin ng 890, ganun din si Pau Pau. Then 25 pesos para naman sa terminal ticket. After 2 hours namin na paglalayag, nakarating na kami dito sa Port of Tagbilaran. Pagkababa mo, madami kang mga makakasalubong na nag-aalok ng mga tour. Kahit yung mga ganyan tricycle, nag-aalok din sila ng tour. Si Mon, kumuha na din siya ng tour at yan nga yung aming sasakyan. Padaan muna kami sa Jollibee para naman makabili kami ng aming pang-breakfast. After 1 hour, nakarating na kami dito sa aming unang pupuntahan. Ito pala yung Graham ATV and bag car rental. Yung pala yung fee nila sa ATV 1,000, sa bag car naman ay 2,000 plus 100 sa environmental fee. Then yung tour 1 hour, may kasama na rin siyang tour guide. Yung tour guide, siya yung susundan ninyo kung saan nga pupunta yung ATV. Pang second time na namin dito sa Bohol at hindi ko rin naman talaga inaasahan na sobrang ganito pala kalalim yung tubig ngayon. Pwede naman pala bumili ng raincoat at saka shoe cover. Hindi nga lang kami inalok doon kaya naman putik na putik nga kami dyan. Saan pa nga kami sinusuot nito ni Kuya kung saan nga may malalim ay doon pa nga kami talaga pinadaan. Charot. At meron na pala silang ganito ngayon na pa-view deck. Aakyatin mo nga dyan ng 150 steps so bago pa nga lang ito at marami pang ang ginagawa. Pinakarga na nga lang namin si Pau Pau at hindi na nga kaya ni Mod makapagdala ng bata pataas. Akala mo nga matanda at nirayuma na nga agad, nasa kalahati pa lang ay hindi na makalakad. Charot. At ganyan pala kaganda kapag nandun ka sa taas, ayan na makikita mo lahat ng chocolate hills. Bali, nag-picture-picture lang kami dito sa taas at ito nga yung mga nakuha namin. Magigaling din nga mag-picture yung mga tour guide dito. Pagbalik nga namin, nakita to ni Pau Pau kaya naman nakigaya siya na nagpirma-pirma din naman siya dito ng kanyang ipilyedo. At ayan nga, RP ang nilagay. Next naman namin pinuntahan ay itong Treasure Sanctuary. Entrance fee ay 120 pesos. Sa October nga daw ay magtataas na sila at magiging 150 na nga. Dito naman bawal maingay at gumamit ng flash ng camera. Madali lang kasi ma-stress yung mga tarsier. And then dahil nga nocturnal na itong mga tarsier, sa umaga talaga ay mga tulog sila. Buti nga nakachempo kami, nagising sila at mulat na mulat. Sobrang cute nga at naliliit nga lang yan. Parang kasing laki lang siya ng kamao ko, ganon. Here namin sa Treasure Sanctuary, dumiretso naman kami dito sa may man-made forest. Dito naman walang entrance fee kasi magpipicture ka lang sa gitna nga ng kalsada. Mabilis ang pagpipicture nga lang dito dahil nga may mga dumadaan na sasakyan. Next naman pinuntahan namin ay itong ang Lubok River Cruise. Ang haba ng pila friends para may bigayan ng ayuda. Charot. Patok na patok nga ito basta pupunta ng Bohol at ito nga yung pinaka-highlight ng countryside tour nila. Kapag dito nga kayo kakain, dapat willing kayo maghintay ng halos 30 minutes. Open sila ng 11:30 AM, then cut off time 2:30 PM. Yung bayad sa cruise and buffet is 850 pesos. Kahit hindi pa nga umaalis yung boat, pwede na nga agad kumain. At yung mga sinaserve nilang pagkain ay Filipino food syempre. At dahil kami nga yung pinakalas na sumakay at nag-video-video pa nga ako, ayun nga't naubusan pa ako ng plato. Ang halos kinain ko nga lang talaga ay yung hipon at hindi ko na nga tinikman yung iba. Habang kumakain nga kayo ay babaybayin nga yung Lubok River. Sobrang ma-enjoy mo naman yung pagkain lalo na may live singer na kasama nga sa boat. At sa may dulong part naman meron dong cultural show kung saan may kumakanta at sumasayaw. Grabe nga yung energy nila doon, talagang 1000% ganon. I-invite nga nila na makijoin sa kanila sa pagsayaw at tuturuan ka nga nilang magtinikling. Si Pau Pau at saka si Ninang Lady nga ang pumunta at sobrang nga nag-enjoy ang batuta. Huwag nyo na lang din palang kalimutan mag-tip dahil sobrang malaking tulong yun sa kanila. After dyan, dumiretso pa nga kami hanggang dun sa may Busay Falls. Kapag nakarating na nga doon, liliko na pabalik at tapos na nga yung tour. Yung cruise nga ay halos 1 hour din nga yung tumagal. Sunod nga namin pinuntahan itong Exotic Animal and Butterfly Garden. Yung entrance fee 100 pesos, may guide na kasama para nga ipakilala lahat ng animals nila dito. Dito naman, magpipicture kayo at pwede nyo nga hawakan yung ahas. Kaya lang talaga ako sa dulong part lang at takot nga ako. Samantalang tong si Pau Pau ay sayang-saya pa nga at hinihimas pa nga yung ahas. Bukod nga sa ahas, meron din sila dito mga parrot, monkey at saka crocodile. Pinaka last part nga ay yung Butterfly Garden. Wala naman kaming ginawa dahil nagpicture nga lang din kami dyan. Ang pinaka last nga namin na pupuntahan ay ito ang si Katuna's Mirror of the World. Bago ka nga makabili ng ticket, ay kailangan mo munang magbayad ng environmental fee na 20 pesos. At para naman sa entrance fee nila, 150 pesos from 7 AM to 6 PM. At basta pag nag 6 PM na, magtataas na siya ng 170 pesos. Nagkaiba yung kanilang rate sa umaga at saka sa gabi. Pero bukas lang sila ng 7 AM hanggang 9 PM. Dito naman, malilibot mo na yung buong mundo kasi nandito na lahat. Yun nga lang, hindi ka rin nga talaga makapag-picture dahil sobrang dami ng tao. Hindi na rin kami dito nagtagal dahil yung tour
tour namin ay hanggang 8 hours lang. Nag-start nga yung tour namin na 9 a.m. at lampas na nga kami halos. Yung nakuha pala naming tour ay 3,000 pesos. Lahat na yon sa countryside. And then, nag-add nga lang kami ng 500 pesos para nga mapuntahan itong si Katunas Mirror of the World. Bago nga lang ito at ito na nga lang yung hindi namin napuntahan dito sa Bohol. Marami pa talaga mga pupuntaan at hindi na nga kaya ng aming oras. After nga nung tour namin, ay hinatid na nga kami dito sa may Bellevue, Panglao. Bali, yung naging biyahe namin from the Sikatunas ay halos 1 hour nga din. Dito nga kami mag-i-stay ngayon sa may Bellevue, Panglao. At bukod nga doon sa may pa-welcome garland sila, may pa-welcome drinks nga din sila. At natatawa pa nga ako dito. Akala ko yung parang marshmallow na yun, ay marshmallow nga yung pala towel. Charot. Sobrang ganda nga din dito dahil may mga libreng activity para sa mga bata. After nga na makakuha kami ng card, dumiretso na nga kami sa room namin. At dahil nga dyan ay i-room tour ko naman kayo. Pagpasok nga ng room ay diretso agad tayo sa CR. At ang kagandahan dito ay may pa-bathtub sila. Tuwan-tuwa na naman nga dito si Pau Pau at nung nakita nga ay gustong-gusto na nga agad maligo. May kasama na nga din niya mga toiletries. Meron din silang complimentary na ganyan, kutsinta ata yan, then coffee at water. Meron din silang ref na binuksan ko kahit kita ko naman na walang laman. Charot. Meron din silang bathrobe at lalagyan ng kayamanan na wala naman kami maiilagay. Blower at syempre sleeper. Dahil nga kasama namin si Ninang Lady, ayan nga at nag-request lang kami ng extra bed. Hintay nga lang namin madala yung aming gamit at naligo na nga itong si Pau Pau at kanina pa nga atat na atat dito sa bathtub. At para naman sa aming dinner, nagdiretso lang kami dito sa kanilang restaurant. Dahil medyo busog pa nga kami dun sa kinain namin kanina dun sa cruise. Nag-order lang kami ng pansit at saka pizza. Si Pau Pau lang talaga yung may gusto niyan eh. Then dito naman, habang kumakain nga kayo, ay meron din kayo mapapanood na ganitong mga fire dancer. At paano friends, yun lang muna ulit ang kwento ko today. Thank you for watching. Bye!